Kumusta po kayo mga kaibigan? Ako si Dr. Miller. Napansin niyo ba na parang nanghihina ang inyong mga binti o nanginginig ang inyong mga kamay paggising? Hindi lang ito dahil sa katandaan. Tinatawag itong sarcopenia, isang sakit na nagnanakaw ng inyong lakas. Ngunit may pag-asa po. Ituturo ko ang mga pagkaing magpapanumbalik ng inyong sigla kahit kayo ay lampas 80 na. Ikaunang pagkain. Bigas na brown para sa lakas na hindi madaling maubos. Ang unang pagkakamali na madalas kong makita sa aking mga pasyente ay ang pagkain ng puting tinapay o puting kanin sa gabi. Alam niyo ba, ang puting kanin ay mabilis magpataas ng inyong asukal sa dugo at pagkatapos nito, mararamdaman ninyong biglang pagbagsak ng inyong lakas. Bilang inyong doktor, nais kong ipaliwanag na ang bigas na brown ay puno ng mga komplikadong carbohydrates. Ito ay hindi katulad ng mga simpleng asukal na mabilis matunaw. Ang bigas na brown ay dahan-dahang naglalabas ng enerhiya sa inyong katawan, parang isang mabagal na apoy na nagbibigay ng init sa buong gabi. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay hindi na kasing bilis magproseso ng asukal tulad ng dati. Ang mga biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal ay nagiging sanhi ng matinding pagkapagod ng ating mga kalamnan. Marahil ay nararamdaman ninyo na kung minsan ang inyong mga kamay ay nanginginig o kaya ay madalas kayong pulikatin sa binti tuwing madaling araw. Ito ay mga senyales na ang inyong mga kalamnan ay nagugutom sa tamang nutrisyon at enerhiya. Ayon sa mga pagsasaliksik tungkol sa nutrisyon, ang magnesium na matatagpuan sa bigas na brown ay napakahalaga upang maayos na gumana ang kuryente sa ating mga kalamnan. Kapag kulang ka sa magnesium, ang iyong mga kalamnan ay magiging matigas, masakit at madaling mapagod. Itigil na ninyo ang pagbili ng puting kanin na wala ng sustansya. Simulan ninyong palitan ito ng bigas na brown. Isang tasa lamang sa bawat hapunan ay sapat na. Ang pagkaing ito ay mas ligtas at mas natural kaysa sa mga mamahaling suplemento na hindi naman natin alam kung saan gawa. Naaalala ko ang aking kaibigan na si Robert sa Arizona. Dati, halos hindi siya makalakad sa kanyang hardin dahil sa panghihina. Sabi niya sa akin, "Doktor, pakiramdam ko ay wala na akong lakas." Pinayuhan ko siyang palitan ang kanyang puting tinapay ng bigas na brown. Pagkalipas lamang ng ilang linggo, bumalik ang kanyang sigla at hindi na siya nakararamdam ng panginginig ng kamay sa umaga. Kaya naman, pakiusap, subukan ninyo ito. Kung gagawin ninyo ito, mag-comment kayo ng salitang steady sa ibaba upang malaman ko na handa na kayong panatilihin ang inyong lakas. Ikadalawang pagkain, quinoa, ang pundasyon ng matitigas na kalamnan. Marami sa ating mga nakatatanda ang hindi nakakakuha ng sapat na protina dahil sa kawalan ng gana sa pagkain o hirap sa pagtunaw ng karne. Ang quinoa ay isang espesyal na butil dahil ito ay itinuturing na isang kumpletong protina. Ibig sabihin, taglay nito ang lahat ng siyam na mahahalagang amino acids na hindi kayang gawin ng ating katawan ng mag-isa. Sa ating pagtanda, ang kakayahan ng ating katawan na gumawa ng bagong tissue para sa kalamnan ay bumabagal. Ito ang dahilan kung bakit ang ating mga braso at binti ay tila lumiliit at nagiging malambot. Kung mapapansin ninyo na ang inyong mga sugat ay matagal gumaling o kaya ay madali kayong mapagod kahit sa simpleng pag-akyat ng hagdan, ito ay malinaw na sintomas na kulang ang inyong katawan sa tamang protina. Ang mga pag-aaral mula sa mga universidad sa Amerika ay nagpapatunay na ang mga taong kumakain ng sapat na amino acids ay may mas matigas na kalamnan at mas matibay na pangangatawan laban sa mga sakit. Ang quinoa ay hindi lamang pagkain, ito ay gamot para sa inyong mga kalamnan. Napakadali nitong ihanda. Maaari ninyo itong ihalo sa inyong salad o kaya ay gawing kapalit ng inyong cereal sa umaga. Huwag ninyong hayaang manghina ang inyong katawan dahil lamang sa kakulangan ng protina. Simulan nating gumamit ng quinoa sa ating mga pagkain. Isang cup ng luto na quinoa ay nagbibigay na ng 8 gramo ng dekalidad na protina. Ito ay isang simpleng hakbang, ngunit napakalaki ng maitutulong sa inyong pagtanda ng may lakas at dignidad. Ikatatlong pagkain, walnut,
Ang kaaway ng pamamaga at sakit ng hop, dako naman tayo sa ating ikatlong pagkain, ang walnut. Marami sa inyo ang nagrereklamo sa akin tungkol sa sakit ng mga kasukasuan. Ang sakit na ito ay madalas na bunga ng pamamaga o inflammation sa loob ng ating katawan. Ang walnut ay puno ng omega-3 fatty acids at vitamin E na nagsisilbing proteksyon ng ating mga kalamnan laban sa oxidative stress. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay mas madaling maapektuhan ng tinatawag na cortisol, isang hormone na lumalabas kapag tayo ay stressed. Ang cortisol na ito ay parang anay na dahan-dahang kinakain ng ating mga kalamnan. Kapag laging masakit ang inyong mga kasukasuan, natural na hindi na ninyo gustong gumalaw. At kapag hindi kayo gumagalaw, lalong manghihina at liliit ang inyong mga kalamnan. Isang pasyente ko na si Sarah ang laging umiiyak sa akin dahil hindi na siya makapagtanim ng mga bulaklak sa kanyang bakuran. Sabi niya, "Dok, sobrang sakit ng aking mga tuhod at siko." Pinakain ko siya ng isang dakot ng walnut araw-araw bilang merienda. Ang mga antioxidant sa walnut ang naglinis ng mga lason sa kanyang katawan at nagpababa ng kanyang pamamaga. Pagkaraan ng isang buwan, nakita ko siyang muling masayang nagdidilig ng kanyang mga rosas. Kaya naman, mga kaibigan, itapon na ninyo ang mga processed snacks na puno ng asin at asukal. Palitan ito ng isang dakot na walnut bawat araw. Ito ay sapat na upang labanan ang pamamaga at bigyan ng proteksyon ang inyong mga kalamnan. Ang pagkain ng walnut ay isang pagpapakita ng pagmamahal sa inyong sariling katawan. Napakasimple, napakamura at napaka-epektibo. Magsimula na kayo ngayon bago pa maging huli ang lahat. Ika-4 na pagkain, blueberries para sa proteksyon laban sa kalawang ng katawan. Marami sa aking mga pasyente ang nagrereklamo na pagkatapos nilang magtanim sa hardin o maglakad ng sandali sa paligid ng subdivision, ay inaabot sila ng ilang araw bago mawala ang pagod at sakit ng katawan. Akala ng marami, ito ay dahil lamang sa katandaan. Ngunit ang totoo, ang inyong mga kalamnan ay nakararanas ng tinatawag na oxidative stress. Ito ay parang kalawang na unti-unting sumisira sa inyong mga tisyu. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay hindi na kasing bilis magkumpuni ng mga maliliit na sira sa ating mga kalamnan. Ang blueberries ay mayaman sa anthocyanins. Ito ay mga makapangyarihang kemikal na nagpapabilis sa pag-aayos ng mga nasirang bahagi ng ating katawan. Kapag kulang kayo sa proteksyong ito, mararamdaman ninyo ang matagal na pananakit ng mga binti at braso kahit wala naman kayong ginawang mabigat. Ayon sa mga pagsasaliksik mula sa Tufts University, ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng blueberries ay mas mabilis na nakababawi ng lakas pagkatapos ng ehersisyo. Ang bawat subo ng maliit na prutas na ito ay nagsisilbing panangga laban sa pagtanda ng inyong mga kalamnan. Itigil na ninyo ang pag-inom ng mga synthetic na energy drink na puno ng asukal. Magsimula kayong kumain ng isang cup ng blueberries araw-araw, sariwa man o galing sa freezer. Naalala ko ang aking pasyente na si Dorothy mula sa Florida. Mahilig siyang mag-alaga ng mga rosas pero laging sumasakit ang kanyang likod at braso pagkatapos. Pinayuhan ko siyang uminom ng blueberry smoothie tuwing umaga. Pagkalipas ng ilang linggo, sabi niya sa akin, "Doktor, parang bumalik ang gaan ng aking pakiramdam. Ito ang kapangyarihan ng tamang pagkain bilang inyong likas na gamot." Ika-5 na pagkain, buto ng lan para sa maayos na pagtunaw ng sustansya. Maaaring kumakain kayo ng maraming protina, ngunit ang tanong ay ito, nasa sipsip ba ito ng maayos ng inyong katawan? Sa ating pagtanda, ang ating sistema ng pagtunaw ay nagiging mahina. Kung kayo ay laging nakararanas ng pagkabundat o paglobo ng tiyan pagkatapos kumain, ngunit nararamdaman ninyo pa rin ang panghihina, ito ay senyales na hindi nagagamit ng inyong kalamnan ang inyong kinakain. Ang buto ng lan o flax seeds ay parang isang makina na naglilinis ng inyong bituka. Ito ay mayaman sa omega-3 at mga hibla na nagpapababa ng pamamaga. Kapag malinis ang inyong bituka, mas mabilis na nakukuha
ng inyong mga kalamnan ang mga bitamina na kailangan nito para lumakas. Ang pamamaga sa loob ng bituka ang dahilan kung bakit kahit anong dami ng karne ang inyong kainin, ay parang wala pa ring sustansyang pumapasok sa inyong dugo. Huwag ninyong lulunukin ng buo ang mga butong ito dahil dadaan lang iyan sa inyong katawan nang hindi natutunaw. Ang dapat ninyong gawin ay bumili ng giniling na buto ng lan. Magsimula kayong maglagay ng 1 hanggang 2 kutsara nito sa inyong oatmeal o yogurt araw-araw. Ito ay isang simpleng hakbang upang matiyak na ang bawat protina na inyong kinakain ay mapupunta sa inyong mga kalamnan at hindi masasayang. Isang kaibigan ko na si George ay laging mabilis mapagod kahit marami siyang kumain. Nang dagdagan namin ng buto ng lan ang kanyang diet, nawala ang kanyang pagkabundat at unti-unting bumalik ang kanyang sigla. Ang pagkain ay hindi lamang pampabusog, ito ay pundasyon ng inyong lakas. Ika-6 na pagkain, cottage cheese, para sa pagpapanatili ng kalamnan habang natutulog. Ito ang tinatawag kong sikretong sandata na madalas ay hindi alam ng marami. Alam nyo ba na habang kayo ay natutulog ng 8 oras, ang inyong katawan ay walang nakukuhang sustansya? Dahil dito, ang inyong katawan ay nagsisimulang kumuha ng enerhiya mula sa inyong sariling mga kalamnan. Ito ang dahilan kung bakit paggising ninyo sa umaga, pakiramdam ninyo ay bugbog ang inyong katawan at wala kayong lakas na tumayo agad. Ang cottage cheese ay kakaiba sa ibang dairy products dahil ito ay punong-puno ng casein protein. Ang proteinang ito ay dahan-dahang natutunaw sa loob ng maraming oras. Bilang inyong doktor, nais kong sabihin sa inyo na ito ang pinakamagandang pagkain bago matulog. Nagbibigay ito ng tuloy-tuloy na daloy ng nutrisyon sa inyong mga kalamnan habang kayo ay nananaginip. Pinipigilan nito ang pagkapunit at pagliit ng inyong mga kalamnan sa gabi. Ang mga pag-aaral mula sa McMaster University ay nagpapakita na ang mga nakatatanda na kumakain ng casein protein bago matulog ay may mas malakas na pangangatawan sa umaga. Ang pagpapanatili ng kalamnan ay hindi lamang nangyayari sa gym, nangyayari rin ito habang kayo ay nagpapahinga ng maayos. Ang pagkain ng cottage cheese ay parang paglalagay ng panggatong sa inyong katawan na magtatagal hanggang sa pagsikat ng araw. Itigil na ninyo ang pagkain ng mga matatamis na biskwit o ice cream sa gabi bago matulog. Palitan ninyo ito ng kalahating cup ng cottage cheese. Maaari ninyong haluan ito ng kaunting honey o prutas para sa masarap na lasa. Ito ang magiging tagapagligtas ng inyong lakas. Kung balak ninyong subukan ang sikretong ito ngayong gabi, pakiusap, mag-comment kayo ng salitang night sa ibaba. Gusto kong malaman kung sino sa inyo ang handang protektahan ang kanilang lakas kahit habang natutulog. Tandaan, ang inyong desisyon ngayong gabi ang magdidikta ng inyong lakas bukas ng umaga. Ika-7 na pagkain, Greek yogurt para sa matitibay na buto at laman. Bilang inyong doktor, madalas kong makita na ang problema sa buto o osteoporosis ay laging may kasamang pagliit ng kalamnan. Ito ay isang malungkot na katotohanan na hindi natin dapat balewalain. Kapag ang inyong mga buto ay naging marupok, ang inyong mga kalamnan ay parang mga baging na wala ng matibay na puno na mapagkakapitan. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng Greek yogurt. Ito ay hindi lamang basta merienda, ito ay isang matinding konsentrasyon ng sustansya na kailangan ng inyong katawan sa araw-araw. Ang Greek yogurt ay kakaiba sa karaniwang yogurt na madalas nating makita sa mga grocery store. Ito ay dumaan sa proseso kung saan tinanggal ang sobrang tubig upang maging mas malapot at mas marami ang protina. Sa katunayan, halos doble ang dami ng protina nito kumpara sa karaniwang yogurt. Sa bawat 6 na ounce o 170 gramo ng Greek yogurt, nakakakuha kayo ng hanggang 20 gramo ng dekalidad na protina. Ngunit ang tunay na sikreto nito ay ang casein protein. Ito ay isang uri ng protina na dahan-dahang natutunaw sa inyong katawan na nagbibigay ng tuloy-tuloy na pagkain sa inyong mga kalamnan sa loob ng maraming oras. Sa ating pagtanda, ang ating katawan ay mas madaling kapitan ng pamamaga o inflammation.
Ang Greek yogurt ay puno ng probiotics o mabubuting bakterya na hindi lamang para sa inyong bituka. Ang isang malusog na bituka ay nakatutulong upang mapababa ang pamamaga sa buong katawan, na siyang dahilan kung bakit mabilis na nawawala ang inyong lakas. Kung nararamdaman ninyo na ang inyong mga buto ay tila marupok o pakiramdam ninyo ay mabuway ang inyong paglakad, ito ay malinaw na sintomas na kailangan ninyo ng kombinasyon ng protina, calcium at vitamin D na matatagpuan sa pagkaing ito. Itigil na ninyo ang pagbili ng mga yogurt na makukulay at puno ng asukal. Ang asukal ay lalong nagpapadami ng pamamaga sa inyong mga kasukasuan at nagpapahina sa inyong resistensya. Sa halip, piliin ninyo ang natural at walang asukal na Greek yogurt. Maaari ninyong dagdagan ito ng kaunting honey o mga sariwang berries para sa tamang lasa. Naaalala ko ang aking pasyente na si Martha mula sa Texas. Siya ay isang masayahing lola na mahilig mag-alaga ng kanyang mga apo sa kanilang bakuran. Ngunit dumating ang panahon na natatakot na siyang buhati ng mga bata dahil baka siya ay mawalan ng balanse at matumba. Matapos niyang simulan ang pagkain ng Greek yogurt tuwing umaga, bumalik ang kanyang lakas at tiwala sa sarili. Sabi niya sa akin, "Doktor, pakiramdam ko ay muling tumibay ang aking pundasyon. Kaya pakiusap, gawin ninyo itong bahagi ng inyong buhay. Ito ay isang simpleng hakbang na magbibigay sa inyo ng lakas na inyong kailangan upang manatiling malaya, masigla at masaya sa inyong pagtanda." Kung balak ninyong subukan ito, mag-comment kayo ng salitang yogurt sa ibaba upang malaman ko na handa na kayong tumibay kasama ko. Ika-8 na pagkain, matabang isda para sa paggising ng inyong mga kalamnan. Ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa mga matatabang isda tulad ng salmon, mackerel at sardines. Ang mga ito ay tinatawag kong sikretong susi para muling buhayin ang inyong lakas. Sa ating pagtanda, nagkakaroon tayo ng isang kondisyon na tinatawag naming anabolic resistance. Ibig sabihin, ang inyong mga kalamnan ay nagiging parang isang pintuan na kalawangin na ang susi. Kahit gaano karami ang inyong kainin, tila hindi na ito pumapasok o nagagamit ng inyong mga kalamnan ng maayos. Ito ang dahilan kung bakit kahit anong dami ng bitamina ang inyong inumin, ay nararamdaman ninyo pa rin ang panghihina at kawalan ng balanse. Ang mga matatabang isda ay mayaman sa omega-3 fatty acids, partikular na ang EPA at DHA. Ang mga sustansyang ito ang nagsisilbing pampadulas upang muling tumugon ang inyong mga kalamnan sa protina. Ayon sa isang mahalagang pagsasaliksik sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga nakatatanda na regular na kumakain ng matabang isda ay nakitaang may mas magandang kontrol sa kanilang pagkilos at mas kakaunti ang nararanasang pag-urong ng mga kalamnan kumpara sa mga hindi kumakain nito. Marahil ay napapansin ninyo na ang inyong mga binti ay tila lumiliit o kaya naman ay palagi kayong nakararamdam ng sakit sa mga kasukasuan. Kapag masakit ang inyong mga tuhod, mas lalo kayong hindi gumagalaw. At kapag hindi kayo gumagalaw, mas mabilis na nawawala ang inyong mga kalamnan. Ito ay isang mapanganib na siklo na dapat nating itigil. Ang omega-3 ay hindi lamang pampatibay ng kalamnan, ito rin ay mahusay na panlaban sa pamamaga ng mga joints na nagiging sanhi ng inyong paghihirap. Naalala ko ang aking pasyente na si George mula sa Florida. Isang masayahing lolo na mahilig sa golf. Ngunit isang araw ay tumigil siya dahil hindi na niya kayang tumayo ng matagal. Sabi niya sa akin, "Doktor, parang wala nang saysay ang pagkain ko. Wala pa rin akong lakas na ilayo ng bola." Pinayuhan ko siyang kumain ng inihaw na salmon ng 2 beses sa isang linggo. Pagkalipas ng ilang buwan, nakita ko siyang muli sa golf course. May dalang malaking ngiti at mas matatag na mga hakbang. Pakiusap, mga kaibigan, huwag ninyong iprito ang inyong mga isda sa maraming mantika dahil mawawala ang bisa nito at makasasama pa sa inyong puso. Mas mabuti kung ito ay inyong ihawin, i-bake, or i-steam. Ang 3.5 ounce o 100 gramo ng salmon ay sapat na upang simulan ang inyong pagbabago. Bukod sa protina, ang mga isdang ito ay mayaman din sa vitamin D.
Ito ay napakahalaga dahil ang ating balat ay hindi na kasing husay sa paggawa ng vitamin D mula sa araw tulad ng dati. Ang pagkain ng matabang isda ay ang pinakamadaling paraan upang muling magising ang inyong mga kalamnan at makuha ang kalayaang inyong minimithi. Magsimula na kayo ngayong linggo dahil ang inyong katawan ay naghihintay lang ng tamang pagkain upang muling lumakas at maging masigla. Ika-9 na pagkain, lean protein at leucine para sa hudyat ng paglakas. Maraming nakatatanda ang naniniwala sa isang maling akala. Akala nila dahil sila ay matanda na at hindi na kasing aktibo tulad ng dati, ay dapat na silang kumain ng mas kaunting karne o protina. Ngunit bilang inyong doktor na nagmamalasakit, sasabihin ko sa inyo ang katotohanan na madalas ay hindi na ipaliliwanag sa loob ng klinika. Sa katunayan, habang tayo ay tumatanda, ang ating katawan ay nangangailangan ng mas maraming protina, hindi mas kaunti. Ayon sa mga bagong pananaliksik, ang mga senior ay nangangailangan ng halos doble ng dami ng protina bawat kilo ng timbang kumpara sa mga kabataan. Ang sikreto ay matatagpuan sa isang mahalagang amino acid na tinatawag na leucine. Isipin ninyo na ang inyong mga kalamnan ay mayroong isang espesyal na switch o pindutan na nagsisimula ng proseso ng paglakas. Ang pindutang ito ay ang tinatawag naming mTOR pathway. Ang leucine ang tanging susi na kayang magpindot sa switch na ito. Habang tayo ay tumatanda, ang switch na ito ay nagiging manhid. Hindi na ito basta-basta tumutugon sa kaunting protina lamang. Kailangan ninyo ng mas malakas at mas sapat na dosis ng leucine upang muling magsindi ang makina ng inyong mga kalamnan. Kung wala ang hudyat na ito, ang inyong katawan ay mananatili sa proseso ng pagtunaw ng sarili ninyong laman upang makakuha ng enerhiya. Kung napapansin ninyo na ang inyong mga binti ay tila nagiging parang patpat o ang inyong mga braso ay lumalambot ng husto kahit hindi naman kayo nagbabawas ng timbang, ito ay malinaw na sintomas ng kakulangan sa leucine. Ang palagiang pakiramdam ng panghihina ay hudyat na ang inyong switch ay matagal nang nakapatay. Ayon sa mga pag-aaral mula sa McMaster University, ang mga nakatatanda na kumakain ng sapat na protina at gumagawa ng kahit simpleng ehersisyo ay nakakabawi ng kanilang lakas ng mas mabilis kaysa sa mga umaasa lamang sa bitamina. Ang aking payo ay simple lamang. Siguraduhin na sa bawat pangunahing pagkain ninyo, mayroon kayong 25 gramo ng lean protein. Maaari itong magmula sa baka na walang taba, manok, o kaya ay mga buto tulad ng beans at quinoa. Ang pagkain ng tunay na pagkain ay mas ligtas at mas mabisa kaysa sa mga mamahaling powder na madalas ay puno ng artipisyal na sangkap. Naaalala ninyo ba si Arthur na taga-Ohio na nabanggit ko kanina? Hindi milagro ang nagpabangon sa kanya mula sa kanyang upuan. Ang ginawa lang namin ay siniguro naming sapat ang leucine sa kanyang hapunan. Ngayon, siya ay muling nakakalakad ng matatag at may ngiti sa kanyang mga labi. Ang lakas ay hindi isang bagay na nawawala ng tuluyan dahil sa edad. Ito ay isang bagay na kailangan lang nating muling pindutin at simulan gamit ang tamang pagkain. Magsimula na kayo sa susunod ninyong kain dahil ang bawat subo ay isang hakbang patungo sa inyong kalayaan at lakas. Maraming salamat sa inyong panunood mga kaibigan. Tandaan, ang inyong lakas ay hindi nawawala ng tuluyan. Nasa inyong mga kamay at kusina ang susi sa inyong kalayaan. Huwag po nating hayaang manakaw ng panahon ang ating sigla. Mag-subscribe sa ating channel at ibahagi ito sa inyong mahal sa buhay. Ako si Dr. Miller. Manatiling malakas at malusog.